Alright, video blog check everybody, Azrael here. Ito yung venue natin. We are here in Las Casas in Quezon City. Las Casas de Azucar in QC, no? Hindi sa Bataan, sa QC tayo. We're having a photo shoot out and also launch. Or parang it's an experience tour with Fujifilm Philippines kasi they are launching the Fujifilm X-E5, the latest camera from Fujifilm Philippines. So ito, it's a rangefinder mirrorless camera and they're launching a 23mm na 2.8, tama ba? 2.8 na aperture. It's a very tiny 23mm na 2.8 which will be bundled with the Fujifilm X-E5 and soon will be available end of the year daw yung lens na to eh. So hindi ko alam kung magkano, but the SRP of this camera, yung body only is around 90,000 and for the with the lens is around I think 100 plus thousands pesos. So napakamahal niya, pero napakaganda ng camera niya because I've seen a much evolved Fujifilm camera. Bakit? Ang daming features nito na very new to me at very it's the future for Fujifilm Philippines. Lalo din setup nila, no? Very small, very compact at may kasama pang rope na strap which is also bundled with the Fujifilm X-E5. So nito yung memory card ko. I'm doing a shoot out using the Fujifilm X-E5. Maganda nito, no? Pakita ko sa inyo yung features siya. I really like the swiveling screen kasi you can do this if you want to shoot below the hip. You can also do this kung medyo overhead yung ano, no, yung kumbaga mataas yung ano nyo, gaganyan nyo siya. Pwede rin din pag ganito pa, medyo mababa. Pwede rin pag ganito, much more or pag ganito, medyo flat lay style mo, flat still. But very interesting, no, you can do selfie. So paano yun? Selfie, taas mo lang to, yan, ilahin mo to at meron pang mechanical panel and ayan, boom, grabe, they already did a perfect of the screen kasi I've started with the XT100, no, hindi siya ganito pero ganito yung mechanism niya na parang bakal or aluminum, no, na pero dati kasi nasa-switch sa tagilid eh, ngayon sa ibabaw na kasi yung ganong style kasi you can do a below the hip na ano eh, na shot eh, parang pag ganito eh, which is very useful for me if I'm shooting very incognito mga photos or video, no? So ayan, so yun lang naman. For the tech specs, I'll show you a cut video na sinut ko sa bahay discussing the tech specs of the Fujifilm X-E5. Okay, let's do a hands-on para pakita ko sa inyo yung some of the features nitong Fujifilm X-E5. By the way, this is a I think 42 megapixel. Ewan ko lang, parang yung naalala ko 42 megapixel. So, ayan, it's the 5th generation ng kumbaga sensor ni Fujifilm. So, okay, pakita ko hands-on tayo para bigyan ko kayo ng quick tour. Medyo umaambon na dito. Okay, let's do this. Alright, so here's the Fujifilm X-E5. Ayan, kung bumili kayo nito, may kasama siyang rope strap which is the new style, no, with the Fujifilm camera. So this is the Fujifilm X-E5 with a 23mm na 2.8 na medyo pancake lens style siya, no? Napakaganda, grabe. So one of the good feature here is if you turn it on, pakita ko sa inyo, still the style niya with like the X100 series, no? Parang ganito, may dikot-kot, tawag niya dikot-kot eh. Exposure level, ito tawag dito, ito shutter. And the operation niya, di ba? Pwedeng P, pwedeng automatic. Ayan. Nagbabago yung ano niyan, nagbabago yan, nagbabago yan. And here also, ayan, pipid mo exposure level. Also ito yung kanyang film simulation. If may dikot-kot din siya, no? Dikot-kot yung film simulation niya. And also makikita mo rin din siya dito. Ayan, makikita mo rin siya dito. Ayan, no? So sa film simulation, I'll always shoot at Velva Vivid, that's my favorite. So sa taas, it still has the hot shoe. Ayan. At sa harapan, it's some of the kumbaga scrolling. This is for the ano ba to, para saan ba to? ISO, this is for the ISO. Ayan, yung umiikot na yan, itong scroller na to, this is for the ISO. And this one is for the
aperture control. Pero pwede ka na mag-aperture control if you're using the 23 2.8 na millimeter. Medyo maliwanag siya. There's also drive, delete, play, menu. There's menu, the style classic menu. At meron siyang knob dito, may knob, ayan. And also yung kumbaga yung focusing nyo, pwede mo i-target yan sa gitna, sa gilid, sa taas, o sa baba. And what else? Okay, ito yung pinaka-interesting dito. Meron siyang isa pang knob dito, no? They call it the teleconverter. Kasi itong 23, pag tinimes to mo, magiging 46 mm, no? So using this, magkakaroon ng cropping factor, no? Sometimes I'm going to shoot like this. At gusto ko siyang mag-zoom in pa sa may halaman. Pilitin ko lang to. May kabilang side. Ayan, no? Nagka-crop siya, oh. Grabe, oh. Nag-crop siya. So, pakita ko muna sa yung original photo. Ito is the original photo. Focal niya, 23. Gusto kong mag-crop pa. Zoom in tayo. Kaya lang. Ayan, ito na siya. Naka-zoom in na. Click. So, ito siya. So, ito yung original 23mm niya. So, using the teleconverter, ito siya. Nag-zoom in siya. So, makakapag-framing ka ng mga, kumbaga kung ano yung gusto mo. For example, si Ted Claudio naglalakad. Oh. So, naka-zoom in tayo. Ayan. So, yan ang cropping factor niyan. Parang teleconverter. Pero original niyan, ganito siya. Layo, no? Layo niya. So, this is the 23mm. And this is the crop factor. Kumbaga hindi mo na kailangan mag-crop or mag-edit kasi pag ganitong style siguro half the 40 plus megapixel. So magiging around 22 plus megapixel. So which is good. Wala siyang resolution loss. It's still grabe ang linaw ni Ted Claudio dito. O yan, no? That's the crop version yan. So para ka lang nag-automatic instead of doing cropping sa computer nyo. So sa gilid, ito yung sa EVF, yung pang focus niya. Kung malabo mata mo, pwede mo i-adjust. At naka-single autofocus. Ito yung pag-change ng kumbaga manual focusing, continuous focusing or single focusing tayo sa camera. And buksan na natin 'to. May panel dito for micro HDMI, USB Type-C, tsaka earphones ba 'to? It's microphone. So pwede ka mag-charge din dito using the batteries. Off muna natin. Ano pa ba? Ito pala yung Q. Ito yung hinahanap ko yung Q for the menu eh. So di pa, kita nyo kasi ngayong araw ko lang to. Yan, pag kinindot mo yan, makikita mo yung mga settings dyan. Yan, pwede mo i-tinker yan. White balance. Kung gusto mo mag-timer, ayusin mo yung colors, sharpness. Gusto mo mag-switch to manual. Ayan, press the Q. So off ko muna. So ito yung niya, battery chamber niya is still using the old style battery, no. Gusto ko yung XT200 ko, ganito rin yung battery. Also the memory card slot. So ganyan lang siya. So sabi naman ni Sir Romel, maganda naman daw yung battery nito, which is still shooting using the EVF. And one of the best thing here is parang, hindi ko alam kung makikita nyo, no, meron siya ditong, ayan, no, kulay red na EVF. Para siyang film style siya. Para siyang film style. So, hindi nyo makikita masyado. Ayan, no? Hindi ko ma-focus. Yan. Nakita nyo yung menu, no? Parang kulay pala. Parang sinisimulate niya yung parang film style, no? Napakaganda ng camera na to. Meron ditong Bluetooth. May Bluetooth button dito. There's a Bluetooth button. Siyempre yung tripod. And this is an interchangeable lens at parang meron siya ditong pang illuminate, no? At wala siyang built-in flash for this camera. Napakaganda, grabe. If you're a photographer doing street photography, art photography, or hobby, mahilig ka ng picture, the future of Fujifilm is right here in my hand. Fujifilm X-E5, which is yun nga, the teleconverter. Zoom niya is very, kumbaga, for example, naka 50mm ka, no? If you use this, parang teleconverter niya is around 100mm na yung gamit mo. Diba? Napakaganda, grabe. Napakaganda. Ibang klase. So, okay. Let's use this camera. At may mga samples na ako dito.
Ayan, Ted Claudio. Yung mga shots kanina. This is the shots to sa aking XT200. Mali. Back tayo. Yan. Few shots lang. Ito yung 23mm. So nag-zoom in ako ng konti. Ayan, itsura niya. Ayan, this is my selfie. Ganda ng selfie ko dito. Using the XE5. Very vintage. Okay, let's do a shootout. Gamitin natin kasi medyo parang lumulubog na yung araw dito eh. Okay, let's do this. Medyo nakaka-addict yung teleconverter niya. No? Grabe. Malayo ako dito pero yung shot ko napaka-close up. So yung 23 nagiging 46mm. Galing, grabe. Lens change tayo, 16 to 55. So may zoom na tayo. So naka 55 tayo, no. Shot ako ng isa. This is 55. Ayan. So, hindi, 16 pala yung 16. Ito yung 55. So gamitin ko yung teleconverter. Pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Todo natin. Ayan, oh my god. So makita yung resulta. May pusa! Nagulat ako! Hello! Oh, wala na bebe boy ko! Hello! Hello! Gusto mo ng photoshoot? Photoshoot ka? Hello bebe boy! Bebe ka? So ito yung 16mm. That's a 16mm. So konting teleconverter yan siya. Ayun, grabe, lapit to. This is 55. Ito yung teleconverter. Mas closer siya ng konti. Ito yung picture natin ng pusa. Adik yung teleconverter, grabe. Something new to try in. Ted Claudio, ano masabi mo sa Fujifilm XE5? Yeah, definitely panalo kasi my first Fujifilm camera was an XE2. So ganito yung forma. Minus of course etong bagong lever, no? Kasi etong lever na to, ganito yung lever eh, pero ang ganda nito kasi etong lever na to nandoon siya sa X106 eh. Yung sa mga sa mga X100 series. Ang purpose kasi nito maging siya parang sa optical viewfinder or electronic viewfinder. Pero yung kumbaga yung looks, ginaya nila yung looks ng X100. Pero yung functionality niya kasi wala naman siyang optical, ginaya niya. Sinimulate niya yung optical yung dati features. ba pwede ka ba mag-shoot doon pag naka-teleconverter ka? Pwede kang i-shoot yun o parang pang viewing lang siya? Pwede rin i-shoot. Nakakapag-shoot din. Saka yung aspect ratio kasi, yung nakikita mo kasi yung optical viewfinder mas maluwag siya. So may guhit yung pinaka-frame. So makikita mo yung pumapasok at lumalabas ng frame. Galing. Na-addict na ako actually sa teleconverter. Galing. Something new na talagang yun ang ginagamit ko para yung let's say D55 i-times 2 mo so magiging 110mm. Para kami tatlong lens, di ba? So yung normal lens kung 50 siya, tapos yung times 1.4, so magiging parang 70 siya. 70. Tapos yung doble, 100mm, di ba? 100 siya. Ganda, tapos may IB siya kaya ang ganda niya eh. I'm sure for video okay na rin to. Oo. Yun lang, yung sa video lang, you have to press drive tapos punta ka na sa baba. Yung pero you can assign the buttons naman to one of the video functions. Ito still. Yung sa baba, yung pinaka-drive. Doon nila nilagay. Yun yung mga sa forma ng sa mga XE series ganyan yan. Wala silang shortcut. Pero ito pwede mo i-shortcut na video shutter. Isa-isang pag pinindot mo ganyan, magre-record siya. Panalo. Ganda, I really enjoyed shooting with this one.
magkano ba? 100K ba? O, 104. 104,000. With the 23 mm. With the 23 mm. Grabe, Panalo ang cute, na. ang cute na itong ano niya. Ganda, Yung maganda. pancake lens niya, very usable. Na, Oro mo, XE5. Oo, di ba? Para ka lang ano. Parang Baka naman, Fujifilm. Classic X-deal na photography. natin to. X-deal na. Fujifilm, baka naman. Disney, baka naman. Galing. So we're doing the video testing, no? 16mm to 55mm. Oh, grabe. Vlogging camera. I can tinker. Ayos. Mag-vlog tayo. Okay, we're shooting at the... Yan na lang gamitin mo pag picture. Hindi, nagbi-video ako eh. Ha? Teka lang muna. may video So ito yung style niya. Ayan, naka-video. Oop, ayos ko yung exposure level. Napaka-sensitive naman nitong ISO na to. Ayusin natin yung ISO. Yan. Video lang to, video to ah. Okay. Testing ko lang eh. So 16 tayo. Kung magbablog tayo. Isang photo. Teka. Naka-roll na ako eh. Ayan. Video mo. Naka-focus ba sa akin? Hindi ko alam kung naka-focus eh. Grabe ang linaw! Hindi pala naka-record to. Naka-record. Record natin. So, we're doing the video testing, no? 16mm to 55mm. Oh, grabe. Vlogging camera. And I can tinker the ISO. Grabe, ang ganda. Mag-vlog tayo. Sana, ay may audio. Nakikita ko yung audio. Tumatalon. So, what's up guys? We are here in Las Casas, Quezon City doing a Fujifilm X-E5 experience event. At I'm using the Fujifilm X-E5 in vlogging using the 16 to 55mm. So, ito yung itsura niya. I hope na medyo stabilize siya. No? Balik na tayo doon. Kasi si Ted Claudio ay magpapapicture. So, yung focus sa akin is nakalock. My pimple is so nasty. So, balik na tayo dito. Ganda, grabe. Woo! Kesa tong sa phone ko. Ayan. Alright, pakita ko yung mga shots ko, no? Para makita niyo yung mga samples na sinot natin. So, ito panoorin niyo. Nakita niyo na, no? Napakaganda ng camera ng Fujifilm X-E5, which is, for me, the future of Fujifilm camera is already here. Present na siya. So yun, I'll end on my vlog here. Maybe sana next time makagawa pa tayo ng maraming content about Fujifilm X-E5. No? So, maybe pagkakahiram tayo, syempre, more content for everybody. So alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys in the next video vlog adventure. Alright, thank you Fujifilm Philippines. Ganda here sa Las Casas QC. At September daw, merong rangefinder group, X rangefinder na group na we're gonna have a photo walk in September sa Las Casas, Bataan. So check niyo yung Facebook group ni X rangefinder group para makasali kayo. Alright, so yun, kita-kits at tayo.